Para naman sa mga balitang nagmumula sa Malacanang, narito si Elena Luna. Elena? Maraming salamat. Nakiisa kaninang umaga si Pangulong Aquino sa General Assembly ng mga kooperatiba ng kuryente sa bansa. Ginawa ito alas 10 ng umaga sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Kinilala ni Pangulong Aquino ang kontribusyon ng mga electric cooperatives sa bansa sa ipinatutupad na reforma ng administrasyon. Sa kanyang pagdalo sa 33rd Annual General Membership Meeting ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReCA, pinaabot ng Pangulo ang kanyang pasasalamat. Isa sa mga sektor na talaga namang umaarangkada sa paglalatag ng positibong inisyatiba at pagkilos ay ang sektor ng enerhiya. Hindi may kakaila ang malaking tungkulin na ginagampanan ng mga electric cooperatives upang matiyak na ang mga liblib na sityo at barangay na dati nangangapa sa dilim ay natatanglawan ngayon ng pagkakataon dahil sa malawakang advokasya dating mapailawan ang bawat sulok ng bansa. Kaya naman, sa ngalang ng bawat Pilipinong natutulungan ninyo, taos-puso po akong nagpapasalamat sa mga pinuno, miyembro at sa 119 na kasaping kooperatiba ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReCA. Hindi lamang po masusukat sa ilaw ng bombilya o sa ihip ng ventilador ang ambag ninyo. Dahil ang katubas ng inyong pagsisikap ay edukasyon para sa mga kabataan, paglago ng negosyo at kabuhayan, at pagkakataon para umangat ang buhay ng mga nasa kanayunan. Binubuo ng 119 electric cooperatives ang PhilReCA. Ito ang nagsusupply ng kuryente sa 77 probinsya sa buong bansa. Katumbas dito ay 47 milyong Pilipinong nakikinabang. Sa pagtutulungan ng mga kooperatiba at gobyerno, layo ng Administrasyong Aquino na pailawan ang higit pang maraming lugar sa bansa. Pagsabak po natin sa pagkapangulo, ang akala namin wala ng problema sa sektor ng enerhiya. Sabi po kasi nila, 99.98% raw ng mga barangay may kuryente na. Iyon pala kapag nakabitan na ng isang kawad ng kuryente ang barangay hall, kasama ng ililista na nilang energized ang buong barangay. Siguro nakatira po lahat doon sa barangay hall. At ang naungkat nga ang tunay na sitwasyon, ang dilim po talaga ang paningin namin. 36,000 sityo pa pala sa bansa ang walang elektrisidad. Naisahan na naman po tayo. Sa ganito mga pagkakataon, higit na tumitingkad ang prinsipyong tumitimon sa atin sa tuwid na daan. Sa loob ng 2 taon, pinatunayan natin sa harap ng samot-saring problema, tapat na pamamahala, ugnayan at pakikilahok ng taong bayan ang solusyon para gawing posible ang tila dati imposible talaga. Ganito mismo ang ginawa natin upang mula Oktubre 2011 hanggang Hulyo ng taong ito, napailawan natin ang halos 2,400 na mga sityo. Kumpiyansa tayong sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga electric cooperatives, mapapailawan natin ang target na 6,007 sityos. Kasabay nito, nagbabala ang Pangulo sa mga mananamantala. Sa mga nagbabalak na umabusot mangutong sa pwesto, siyempre may babala po para sa inyo. Kami mismo ni Secretary Almendra sa mamumuno sa pagbabantay at pagpapanagot sa sino mga opisyal at kawani ng National Electrification Administration o ng kooperatiba na mapapatunayang sangkot sa anumang anomalya. Huwag na po kayo sanang magtangka at palagay ko naman na nakakarami sa inyo yung walang balak. Isusulong din ng Administrasyong Aquino ang National Electrification Administration o NEA Reform Bill para higit na mapaigting ang kampanya laban sa katiwalian. Batid po kasi natin minsan ay namamansahan ng bahid politika ang eleksyon ng Board of Directors ng ilang electric cooperatives. Kaya imbes na magserbisyo ng lipunan, ginagamit ang mga kooperatiba para pampapogi tuwing halalan. Oras na may patupad ang NEA Reform Bill, hindi na may kakalag sa usaping politikal ang mga kooperatiba. Dahil ipagbabawal ng maging kasapi ng Board of Directors sa mga kapamilya o kamag-anak ng mga nahalal o nahirang na opisyal ng pamahalaan.
malaya na po kayong makakakilos. Malaya na po ninyong mayahatid ang serbisyong angkop lamang na matamasa ni Juan de la Cruz. Hindi po nagtatapos dyan ang ating good news. Bahagi rin ng ating panukala ang pagbibigay ng insentibo gaya ng grants at subsidies, hindi lamang para sa mga kooperatiba, kundi maging sa NEA. Ang good news na ito ng Pangulo ay tinumbasan naman ng PhilReca ng suporta. Ayon sa aming pananaliksik, sa iyong pamamahala lang po nangyaring nagkaroon ng pinakamalaking pondo ang programa sa kasaysayan ng pagpapailaw sa mga kanayunan. Bilang pagtanaw ng isang malaking utang na loob sa inyong ginawa sa programa, makakaasa po kayo ng aming buong pusong pagsuporta at katuwang po ninyo kami sa inyong hangaring malinis at mapaunlad ang ating nag-iisang bansa sa pamamagitan ng tama at matuwid na daan. Ngayong hapon ay nandito lamang sa palasyo si Pangulong Aquino para mag-monitor ng sitwasyon ng pagbaha sa bansa at pati na rin para umattend sa mga public engagement ngayong hapon. 1:30 ng hapon kanina ay nagsimula na ang awarding ceremonies ng 10 outstanding students of the Philippines. 3:00 naman ng hapon ang courtesy call ng Phil-Am Miami Heat coach na si Eric Spoelstra. At yan ang mga balita dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Elena Luna.